Breaking news po ito mga kababayan. Magugulat po kayo. May pasabog na si Senador Marcoleta. Dito po sa ginawa ni Trillanes. Aba, ipapaaresto daw. Nagsampa na ng cyber libel laban kay Rodante Marcoleta na ating pinakamamahal na senador. At isinama pa si Alan Cayetano. Dahil daw dito sa mga pasabog ng 18 Marines na gawa-gawang kwento lamang. Nako mga kababayan ko, eto na si Trillanes tumakbo at nagsampa ng kaso. Isa pang pasabog natin mga kababayan, itong si Erwin Tuplok. Pinagmumura itong si Kiko Pangilinan laban dito sa juvenile justice na ginawang batas na tila nagsasalba sa mga minor de edad na mga kriminal. Dito po, sumabog si Erwin Tuplok, pero may twist dyan mga kababayan. Sino ba si Erwin Tuplok noon at Erwin Mangkanor ngayon? Mga kababayan ko, o eto, ipakita muna natin itong si Trillanes, ano ba ang ginawa niya? Naku po, magugulat po kayo. Sobrang yabang. Talagang kakasuhan daw si Marcoleta dito, mga kababayan ko. Ipapaaresto daw niya. Ito po, mga kababayan ko. Pakinggan po natin ang pagyayabang. Cayetano Marcoleta at 18 bodyguard. Inireklamo ni Trillanes ng cyber libel. Aba, yabang no. Tignan nga natin. Ngayon pong araw na ito, ako po ay nag-file ng cyber libel case. Again, doon sa 18 body. Ayan mga kababayan ko. Talagang ang lakas ng loob mga kababayan, ipapaaresto si Marcoleta. Talagang tila kukuha ng bato para ipukpok sa ulo niya mga kababayan. Kasi itong si Trillanes, binastos din si Marcoleta na sasabihan niya na babatukan daw niya. Ngayon naman, cyber libel naman. Tila pagsisinungaling daw at si Marcoleta daw at si Cayetano ang nag-facilitate sa mga 18 sundalo na Marines na pinaratangan si Trillanes na nagkamal ng maraming pera. Nako po mga kababayan ko, ito po. Pakinggan po natin. Ngayon pong araw na ito, ako po ay nag-file ng cyber libel case. Again, doon sa 18 bodyguards. No? Pero this time, sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila. At because of that, wala silang parliamentary immunity. So yun, muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Sir, bakit kasama na po yung dalawang senador? Dahil nung ginawa nila yung Rogue Committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. So ano yung mga sinabi nila, ni Senators Cayetano at Marcoleta? Sila yung nag-facilitate nun, nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no? Kaya, ayun. Okay? Sir, bakit po hindi pwede mag-invoke ng parliamentary immunity yung mga senador po kung questionable po yung mismo hearing? Yes, mismo kasi nung the day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee meeting, and yet pinurso nila yon. So niwala ng Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na yon. So maliwanag yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee. Yun po. At saka walang session. Yes. Hindi, kahit walang session, basta may investigation, pero yun na nga, hindi sila ang
legal na Blue Ribbon Committee. Sir, considering may pinel din kayo dati, parang wala bang technicality kung parang safe nature po yung mga sinabi? Hindi, ang nature po ng cyber libel is bawat okasyon mo na sinasabi yung kasinungalingan na yon ay one count. Okay? Ngayon na it's up to the judge kung i-consolidate nila ito, pero multiple counts na yung ginawa nila. Pero submitted for resolution na yung reviews. Yung mga nauna. So ito, bago ito. Kaya itong mga 18 ex-bodyguards na to, habang patuloy sila nagpapagamit dun sa mga political backers sila, meron silang kakaharapin na consequences. Sir, actually, sinabihan kayo na dapat magbalak si Liga sa Liga on part of it. Hindi yun ang gawin niyang depensa sa korte. Ganun lang po kasi yan. Sir, Okay? just want to get your reaction kasi yung kampo po nila Atty. Baligon, ang hiling nila sa DOJ na mag-inhibit for this particular complaint na yung una nyo pong pinay, which is yung libel and cyber libel. Kasi ginagamit daw po ng Office of the Ombudsman yung ilang affidavit para mag-case build up dun sa ilang iniimbestigahan kaugnay ng flood control project. Hindi yun ang depensa nila sa korte. Ayan, mga kababayan ko, ang lakas ng loob ni Trillanes. Bring it on! Para mahanap mo ang hinahanap mo. Ipaaresto mo at ipakulong mo si Marcoleta. Itry mo, Trillanes, nang makita mo. So dito, antayin po natin ang resback ni Senador Marcoleta o panoorin naman natin ang kabobohan ni Erwin Tuplok. Ano ba ang kabobohan ni Erwin Tuplok, mga kababayan? Ito, pakinggan nyo po itong kabobohan ni Erwin Tuplok. Paano ba naging tanga at bobo ito? Ito po, mga kababayan, di ba? Nung siya ay komentarista pa, talagang binabakbakan niya itong si Kiko Pangilinan, pati mga kasama niya sa Senado. Bakit daw pinayagan na maipasa ang Juvenile Act ng Pangilinan Law dito sa mga minor de edad na tila bobo at tanga? Sinabi pa ni Erwin Tuplok na pagtakbo ko sa 2022, ibabasura ko yang batas mo, Pangilinan, bobo ka. Ayan ang sabi niyo, mga kababayan, talagang galit na galit Kung hindi naman papayag yung mga kasama mo, baka sapak ang abot mo. Tignan mo, mga kababayan, tignan mo ang kayabangan ng pinakabobo at tangang senador na ito. Ngayon, babalikan ka ng taong bayan. Kasi nung komentarista ka, bira ka ng bira. Yabang mo. Parang din yung mga kapatid mo na puro kayabangan. Pero pagdating naman sa mga national issue, gaya ng mga pagnanakaw na ito, o isa ka pa sa mga nagkamal ng salaping ito. Mga kababayan, ito po, pakinggan po natin ang kabobohan ni Erwin Tuplok. Nakakatawa ito, mga kababayan. Kumuha kayo ng chichirya, mani, habang pinapanood nyo ito at tawanan nyo itong taong ito. Gaano katanga ito. Ito po. Sampaling ko yung mukha mong putragis kang Pangilinan ka Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayang punyetang batas mo. Pag walang magsibak sa batas mo na putragis na Juvenile Justice Law sa 2022, akong sisibak niyan. Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Kita nyo paano ang kanyang kayabangan. Di ba, mga kababayan ko? Napakayabang po nito. Sisibakin ko yung mukha mo. Pag ayaw nilang ibasura ang batas mo, isapak ang abot mo. Aba, naka-naka. Tignan nyo, mga kababayan. Talagang sobrang tangang taong ito. Talagang paimbabaw ang taong ito. Ito po. Sampaling ko yung mukha mong putragis kang Pangilinan ka Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayang punyetang batas mo. Pag walang magsibak sa batas mo na putragis na Juvenile Justice Law
sa 2022. Ako ang sisibak niyan. Ha? Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Punyetang batas yan. Hoy, Pangilinan. Yung youth center, ang tawag dito, Bahay Pag-asa, sa iba-ibang lugar. Ha? Sa iba-ibang mga probinsya. Kasi hindi mo naman pwedeng ikulong ang bata, di ba? Ayon doon sa putragis na batas mong demonyo ka. Ha? Bawal ikulong ang 15, 16, 17, 18 anyos. Ha? Lintek pati 18. Ba, hindi pwede ikulong? Samantalang 18, anak ng baka, nagtitikol na ako. Praise the Lord. Ikayong hayop ka. O, tignan nyo. Anak ng baka, ha? Maraming 18 anyos ginawa ni Jim Paredes. Tapos sasabihin mong walang kinalaman, exempted sa krimen ng mga hinayopak na 18 anyos. O, eto na, mga kababayan ko. Etong si Erwin Tuplok, iko-correct lang kita. Tignan mo, journalist ka pero di mo alam yung batas ni Kiko Pangilinan. Ang batas si Kiko Pangilinan, pag 15, hindi pa pwedeng kasuhan, tanga, bobo. Yung 18, yung 16 hanggang 18, pwede ng kasuhan, tanga, bobo. Di ba mga kababayan ko? O, tignan nyo po kung gaano ka paimbabaw itong Erwin Tulfo na ito. Tignan nyo mga kababayan na ipakita ko itong isa niyang... Sampaling ko yung mukha mong putragis kang Pangilinan ka. O, tignan nyo. Ayon po ako, Tatay Diggs, na si Kiko Pangilinan na yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Itong batas na ito walang silbi. Hindi yung nakakatulong Nakakatulong ito sa mga sindikato dahil nagagamit ng mga sindikato ang mga bata. Nakakatulong din ito sa mga bata na may mga criminal instinct. 15 anyos, wala pang alam. Siguro ikaw, Pangilinan, wala ka pang iisip nung 15 anyos kang hinayupak ka. Naturuan ng leksyon itong si Senador Kiko Pangilinan ng Senado na kasi kahapon nga nasopla di huba nung isang araw nasopla siya ni Senador Ping Lacson at kahiya-hiya ha isang abogado isang dating pulis ha hindi umubra ang pagkaabogado niya. Napahiya ka kahapon kay Senador Lacson. Yung ginawa mo palang batas, yung Juvenile Justice System Law, ha? Yung para sa yung mga minor de edad, hindi kakasuhan. Ayaw ho ng mga pulis noon. Ayaw rin ni Pangulong Duterte. Bakit kamo? O tignan mo ngayon, ha? Ang dami mga bata kung hindi hold-upper, rapist. Kung hindi rapist, tulak ng droga. Kung hindi tulak ng droga, mga snatcher. Hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na inutil, yung juvenile justice system law mo, ay hindi gumagana. At yan ay punyema, pro-criminal. Lintik ka. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir. Pag ikaw nasa Senado, ikaw gumagawa ng batas, think! Di ba? Putang ina, puro ka. Sat-sat ka ng sat-sat. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kahapon. Kundi pinagsasampal ko yung bunganga mo eh. Ayon po ako, Tatay Diggs, na si Kiko Pangilinan. Ganyan po mga kababayan ang pagkapaimbabaw nito. Tignan nyo po itong isa. Tignan nyo po mga kababayan. Itong salo-salo nila. Salo-salo ni Pangilinan at ni ito. Sampaling ko yung mukha mong putragis kang Pangilinan ka. Tignan nyo po ito. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayang punyetang batas mo. Pag walang magsibak sa batas mo na putragis na Juvenile Justice Law sa 2022, ako ang sisibak niyan. Ha? Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Punyetang batas yan. For the win na kwentuhan. Ayan, Kailan maliit lang. ka huling umiyak? Ayun. Yan ang maganda. For the Erwin na pagkakaibigan. Anong masasabi mo sa barkadahan sa Senate? Meron Wow! ba talaga bang may mga magkakaibigan? Meron din mga makukulit. Bobo. Abangan ang aming masasayang usapan sa ating podcast. Kung last day mo na sa mundo, Para may ibig sabihin. kaya nga yun naman makahirap. Meron pa kayong mga pinapangarap? Siguro one day mag-asawa. Ayun! Yun Oo ang nga gusto kong naman. tanong kanina ko Yes. pa gusto Diba? itanong yan eh. Key-Connect, the podcast. Kita-kits! Ayon po ako,
Tatay Diggs na si Kiko Pangilinan na yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Sampaling ko yung mukha mong putragis kang Pangilinan ka eh. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na O, kita nyo mga kababayan ko, ganyan kaimbabaw, paimbabaw itong taong ito, parang si Trillanes. 'Di ba? Nakita nyo naman ang bunganga ng taong ito. Talagang nung komentarista pa ito mga kababayan, talagang akala mo, totoong makabayan ito. Aba, nung senador na, kurap na din mga kababayan, at talagang kakampi na itong si Kiko Pangilinan na kung saan ay minumura niya araw-araw. Ginagatasan niya sa kanyang programa nung nagko-komentarista pa. Kagaya rin ni Trillanes mga kababayan nung hindi pinagbigyan ni Tatay Digong nung siya ay bumisita sa Davao nang naging isang araw nangangarap si Trillanes na maging vice-presidente ni Tatay Digong. Pero ito'y binigo ni Tatay Digong. Kaya yon talagang hinudas at trinaydor si Tatay Digong dito. So ito naman si Erwin Tuplok na talagang akala mo makabayan ang kanyang mga birada. Talagang binibira ang mga politiko na sablay. Tignan nyo naman mga kababayan, sinabi ang demonyo, sasapakin, bibirahin ang muka, tatadyakan. Dahil binibira niya, dahil pinakabobo daw na abogado ito, dahil nga sa juvenile justice. 'Di ba? Ngayon, napapanahon na napag-uusapan dahil yung batas si Kiko Pangilinan, tila aamyendahan at ibaba yung mga edad ng menor de edad na nasasangkot sa kriminalidad. Na yung 15 kasi mga kababayan, exempted pa. So sabi ng nakakarami, lalong-lalo na yung mga magulang na nagdadalo na kumbaga malungkot dahil po sa nangyari sa kanilang anak, ibaba maging 10 taon. 15 pababa hanggang 10 taon pwede na kasi itong batas si Kiko, 16, mga kababayan, 16 hanggang 18. Up na yan. Kung nagkasala ka, talagang ikukulong ka. So ngayon, yan po yung birada ni Erwin Tuplok. So yan po si Trillanes. So ngayon mga kababayan, napag-uusapan natin ito dahil nga mga bendalo na. Nung naging senador na ito, yun, kakampi na si Trillanes, si Kiko, si Larissa. Magkakasama na itong mga bendalo na maleta na ito. So ganun din si Trillanes dito. Binibira si Marcoleta na kakasuhan ng cyber libel dahil nga daw po, chismis lang daw yung mga paratang at sila daw yung nag-facilitate, sila daw ang nag-asikaso sa mga sundalong ito na dinawit itong si Trillanes. Chismis lang daw, gaya kay Erwin Tuplok, mga kababayan, chismis lang din daw. Kaya dito mga kababayan, nung masasabi nyo, kanino kayo maniniwala? Kay Trillanes o sa 18 na sundalo? Kaya dito, bali-balita nga na merong big time, all-time big time na gagawing rally sa 2028. Ay 2028 sa June 28. Mga kababayan, anong araw na ngayon? 3 araw mula ngayon, big time rally. Di natin alam kung legit po ito, pero sabi-sabi nila, meron daw. Sama-sama daw yung mga malalaking reliyon, Muslim, Born Again, JIL. May nagsabi, kasama rin din daw ang Iglesia ni Cristo dito. Pero I doubt it, mga kababayan, na makikilahok ang Iglesia ni Cristo sa rallying ito. Malamang kung meron,
solo lakad ang kapatiran para mas tahimik at mas payapa. So eto na mga kababayan, yung pinaka-dambuhalang rally, baka maging kakaiba ang rallying ito. Kasi sabi nila, aarestuhin si Marcoleta eh. Subukan yung arestuhin para malaman nyo. Yan po yung mga komento. At sinasabi nila na lulusubin daw ang Templo Sentral. Di natin alam. Sana wag totoo. Pero kung totoo, mag-isip-isip muna si De Junior para malaman niya na mali ang ginagawa niya. Kasi pag ginawa mo ito, baka 2027 pa lang, mababa ka na sa pwesto. Kasi buong bansa, buong mga Pilipino, kahit saang lupalop ng daigdig, basta may kapatiran, uuwi yan para ipagtanggol ang pamamahala. Yan po ang pananampalataya na wala sa iba. Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Okay po, this is The Wonders Philippines. I-like at i-share po ang bidyong ito para malaman po ng buong mundo na ito po yung mga kaganapan. So, i-shoutout ko lang yung kababayan po natin na ito po mga kababayan, i-shoutout ko lang po. Sino po ito? Yung check lang po natin. Ito po, si Ma'am Mirna Aurora. Ayan, nag-donate po siya ng 320 yen. Ayan, sa super thanks po ito. Salamat po, Ma'am Mirna Aurora. Mabuhay po kayo. Alam ko kayo yung tumutulong sa akin nung ako ay nagcha-charity. At kay Ma'am kay Ma'am Look Isip nung nagcha-charity po ako na taga-England po ito. Ma'am Look Isip, shout out sa iyo. Di ko kayo makakalimutan at sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na sumusuporta sa akin at kay Gaspar Beltran at sa mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Shout out po. So magbabasa lang po ako ng ilang komento po dito para po bilang pasasalamat. Watching from Davao City, mananig ang katotohanan, Liber Herio. Ayan, salamat kapatid. Welmut Tiskil TV. Ayan na kapatid, buong Pinas Bayan. Bonifacio Andres. Ayan, shout out po sa inyo. Mabuhay po kabayan at mga kababayan. Salamat po sa inyong support.